pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pag-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Daramo pa ora-ora sa nanhi tabo ngan malaksi ang panahon. Sanglit kalma kita ngan dumungan san ato ehersisyo san pagginhawa. Igandaman ato mga kalugaringon, paghanap sin mamingaw nga lugar, lingkod sin tadong ngan tumuko madali ay basi tagan importansya ang pagginhawa. Dungan ni akniyo ngan ansudang sa paghinggot ng pagginhawa. Hinumdumi hinggot sa irong, ngan ginhawa naman sa hiwa. Hinggot, ginhawa. Hinggot, ginhawa. Hinggot, ginhawa. Matiano man ang iyo pamati, kunta nakapahuway kam, permitigam ni nga hirutan ngan paurahon an kalugaringon. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating Itulay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang Itulay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Good day everyone! It's already time for #upgrade learning sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and
build your future after. What's up mga ka-drafting? Live na live po tayo ngayong Friday para sa TLE9 Technical Drafting online tutorial. Siyempre po, mapapanood tayo sa FB group ng YouTube channel at YouTube channel ng mapapanood po tayo sa Dapat Itulay FB group at Dapat Itulay YouTube channel. Yun po. Siyempre po, kumusta po kayo? Friday na naman. Katulad po ng lagi nating binabanggit, sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan at naging maayos po ang takbo ng ating linggo. And make sure to have or to make our week on the weekend ay okay at productive, siyempre. Shoutout po sa ating mga learner at good morning po kay Ma'am Maria Jean Valerie Mendoza. She's watching from Batangas City. At syempre, good morning din po kay Angelica May Lorenzo, Hannah Dane Garma. Good morning po sa inyo pong lahat. At syempre, meron tayong mga nanonood pa. Medyo hindi kita sa aking hindi kita sa aking phone. Okay. At syempre, kung may pupuntahan po tayo ngayong weekend at ngayong Friday, sana po ay butihin po natin ang pag-iingat. Magsuot pa rin po tayo ng mask at magsuot pa rin po tayo, mag-alcohol po tayo every time na tayo po ay hahawak sa kanya-kanya sa lugar kung saan po tayo pupunta. Good morning po kay Shia Rube ng Grade 9 Chrysanthemum ng San Mariano National High School. Good morning, good morning, good morning po sa inyong pong lahat. At syempre, pag-uusapan po natin para ngayong Friday sa Technical Drafting Week 7 ay tungkol sa concrete and wooden stair details. Medyo marami na tayong pinag-usapan last week, no? Yung mga previous weeks natin, marami na tayong pinag-usapan. At syempre ngayon, dadagdagan natin para sa mga details ng mga plans or drawing plans na kailangan nating isubmit as part of the requirements sa ating technical drafting. Kasama pa rin po natin si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday po, 10:30 hanggang 11:10. At syempre po, Tutor Marco, maraming salamat po sa pag-mentor pa rin at mag-ingat po kayo sa inyo pong mga biyahe. At ano ba yung mga dapat nating pag-usapan at matutunan ngayong hapon mga ka-drafting. At syempre, shoutout daw mga kapatid. Shoutout po sa TLE Department ng Pedro Guevara Memorial National High School from Tutor Erza. Manood po kayo mamaya kay Tutor Erza at kay Tutor Vicky sa 3:40 p.m. para sa basic makeup demo. Ayan po mamaya. Hairdressing 3:40. Dito pa rin po sa Dapat Itulay Facebook page at Dapat Itulay YouTube channel. At the end of our tutorial, balik po tayo, you're expected to define stair. Pangalawa, identify the advantages and disadvantages of a wooden stair and a concrete stair. Label parts of a stair at syempre assess a sample stair detail. Magbibigay ako ng sample stair detail and then we'll be assessing that sample stair. Pagkatapos, kailangan ma-compare natin yung gagawin nating stair detail from an establishment na i-construct po natin or yung ating floor plan. Okay? Yes. Next natin, foundation. Ito yung discuss natin para sa quarter 4 week 1, yung design of foundation. This is the part of the building na nasa ilalim na nag-hold dun sa buong structure. At syempre, para sa quarter 4 week 2, we discussed yung ating types of foundation. Ano-ano ba yung mga types of foundation natin? We have raft foundation, pile foundation, at yung ating spread foundation, pier foundation, cantilever foundation, at yung combined foundation. Diniscuss po natin yan. At noon namang quarter 4 week 3, ang diniscuss natin ay tungkol sa foundation plan. Mapansin natin sa ating screen, mga ka-drafting, na meron tayong roof plan at meron tayong foundation plan. Kung medyo nalimutan na natin, you can go back to my previous sessions, online sessions, punta lang tayo sa Dapat Itulay Facebook page and hanapin po natin yon. Okay? Good morning po. Bago tayo magtuloy, good morning kay Precious Wensi, Siringan ng Grade 9 Asterachanta from San Mariano National High School, SDO Isabela,
Ang teacher niya ay si Teacher Janet Corpus. Good morning po. Salamat sa pagpanood. And then go back. Noong quarter 4, week 4, diniscuss naman natin ang details of wall and column footing. Pansinin natin sa ating screen, diniscuss natin yung wall footing tsaka yung column footing para sa iba pang mga detalye ng structure na gagawin natin. And then quarter 4, week 5 naman, diniscuss natin ang reinforced concrete slab detail. Okay, diniscuss po natin yan. Makikita natin sa ating screen. And last week, quarter 4, week 6, diniscuss naman natin ng truss detail. Kung mapapansin nyo, ngayong quarter, ang diniscuss natin ay lahat ng detalye ng ginagawa nating structure as part of our requirement para sa mga drawing plans na kailangan nating isubmit for us to be able to pass yung ating grade 11, no? Grade 9. Grade 9 na technical drafting. And then, next year, grade 10, sa TLE 10, pag-aaral naman natin ang tungkol sa AutoCAD. Maggagawa tayo ng mga electronic drawings gamit naman yung mga computer applications. Okay? And now, para sa ating lesson, ngayong week 7, we will be having the stair detail. Pag-uusapan natin, ano ba yung stair? Stair is the primary purpose of stair is to provide a simple and easy means of moving between levels. Okay? Yan yung natin, pag-uusapan natin. Ito yung nagbibigay ng parang pagkakataon, kasi nung mga mga lumang panahon, yung lumang panahon, ang bahay kasi ay ay parang simple lang, parang bungalow lang, na hindi nila napansin na pwede pala nating magamit yung yung tinatawag nating upper part ng bahay natin, which is now called yung tinatawag nating air rights. May karapatan tayo dun sa air kung saan nakatapat yung pag-aari nating establishments or lupa. Okay? Karapatan natin na i-occupy yung tinatawag na air rights na yon. Okay po? Now, ito yung nabanggit ko kanina, in ancient times, houses and shelters were made up of only one story. Yung isang level lang. But it was realized that the area above ground level could be utilized para daw ma-increase yung tinatawag nating utilization ng buong building. Ito yung nabanggit ko kanina. And aside from that, kailangan siyempre kung gagawa tayo ng plano ng bahay, meron na tayong elevation, meron na tayong tinatawag na partition ng bahay natin sa floor plan. Kailangan kung meron tayong upper part ng building natin, kailangan tayong may second story or yung attic man lang, we have to identify kung anong klaseng stair ba yung ilalagay natin doon. Okay? Meron ditong dalawang klase ng stair sa inyong screen. Yung nasa kanang bahagi is the L-shaped stairs at yung kaliwang bahagi naman is the straight stairs. Pansinin natin yung pagkakaiba. Ang straight stairs are stairs without any changes in direction. They are certainly one of the most common types of stairs. Kaya lang, syempre, may pagkakataon tayo na may specific lang yung haba ng straight stair. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon na tayo ng landing. Pansinin natin sa screen, may landing tayong tinatawag, yun nasa gitna. At yung nasa kanang bahagi naman ng screen natin, mga ka-drafting, is what we call the L-shaped stair. The L-shaped stair is a variation of the stair with a bend in some portion of the stair. Yung bend, yung pagbali, it's either left or right na bend, depende kung saan papunta or paakyat yung stair natin. Okay po? Next, we have the U-shaped stairs sa kalang Winder stairs. Ang U-shape sa kaliwang bahagi ng ating screen, mga ka-drafting, are essentially two parallel flights of stairs joined by a landing that creates a 100-degree turn. Ito naman yung hindi pwede ng straight, hindi pwede ng tinatawag nating L-shape. Kaya mag-U tayo. Ibig sabihin, parang U-turn, mga ka-drafting, parang nag-U-turn yung ating, yung pagpunta natin or pag-akyat natin dun sa ground floor to another story.
At nasa kanang bahagi naman ng screen natin is the Winder stairs. Ang Winder stairs are a variation of an L-shaped stair, but instead of flat landing, they have pie-shaped or triangular steps. Ibig sabihin, pansinin natin mga ka-dropping, nasa gitna ng Winder stairs, no? Ano siya, magkakaiba siya ng size. Okay, magkakaiba siya ng size. Hindi siya regular na rectangle, tapos i-align lang natin. Pansinin natin na imbes na magkaroon ng landing, nagkaroon siya ng irregular shape ng stair natin, ng Winder. Okay, na tinatawag na Winder stairs. Malinaw po yan, ha? Bago tayo magtuloy, good morning po kay Abigail Agus. Nawala si Abigail Agus. Abigail Agus, good morning, and she's watching from San Mariano National High School, DepEd Isabela, grade 9 Periwinkle. Good morning, salamat sa panonood, Abigail. At good morning din kay Elijah Conchas at kay Marian Velasco Taguba. Good morning po. Sila ay from SDO Isabela. Kumusta po kayo dyan, mga taga Isabela? Next, yung ating next na type ng stair is the spiral stairs sa kaliwang bahagi. Sa kanan naman ay curved stairs. Yung spiral follow a helical arc. They usually have a very compact design and the threads radiate around a central pole. Ayan, may isang pole, tapos dun lang umiikot. Okay, dun lang umiikot yung tinatawag nating mga stairs natin. Yung sunod-sunod na pwedeng aapakan para umakyat or bumaba. And syempre, mga ka-dropping, sa screen pa rin natin, mapapansin natin sa kanang bahagi yung tinatawag na curved stairs. Para siyang straight stair, kaya lang kurba. So, hindi siya pareho. Medyo ano doon. So, kurba siya, straight stair siya, kaya lang kinurba. Kaya siya tinawag na curved stair. Pareho rin siya ng spiral stairs. However, they tend to have a much larger radius and typically do not make a full circle. Yun yung ating curved stair. Malinaw po yan, ha? Next, we have last three natin na type ng stairs ay yung cantilever stair. Yung cantilever stairs naman, yung nasa kanang bahagi ng slide, stairs are made to have the stair threads appear to be floating. Para siyang nakalutang kasi wala siyang mga tinatawag na stringer. Ang pinaka-stringer niya, ng stair na yan, nakakabit siya dun sa pader, nagkakaroon ng groove, tapos inilalagay dun yung bawat step niya. Okay? Para siyang nakalutang. Siyempre, may mga may mga measurements pa rin na kailangan nating tingnan para siyempre hindi tayo maaksidente in case na mag-loose yung groove na ginawa natin dun sa pader natin. And next natin, mga ka-drafting, is yung ating nasa gitna ng screen, yung split staircase. These are also known as bifurcated stairs. Typically, they have wide set of stairs starting at the bottom. Malimit yung nakikita ko mga ka-drafting sa mga sa mga magagandang bahay. Yung may left, tapos may right na babaan part, tapos pupunta sa gitna. Parang nakakayaman to, no? At natatandaan ko, parang ito ay nakita ko rin sa sa Titanic, mga ka-drafting, sa Titanic, yung bumababa si Jack and Rose, papunta doon sa kanilang isang special event sa barko. At syempre, good morning pa rin kay Ma'am, bago tayo pumunta doon sa kanang bahagi, no? Good morning kay Ma'am Sheena Macalos Tenorio, and she's watching from, saan ba nang galing si Ma'am Sheena? Galing siya ng Pagsanan Integrated National High School, SDO Laguna. Good morning, Ma'am, at salamat po sa inyong panonood. Last natin na type ng stair ay yung ating ladder, yung nasa kanang bahagi ng natin, mga ka-drafting, ng screen. Yung ladder-like stairs can serve as a means of access. However, building codes do not allow ladders to serve as primary means. Siguro, yung ladder na stair, malimit, nakikita ko lang siya sa sa mga yung mga higaan, yung mga double deck na
higaan. At syempre, nagiging common na rin siya doon sa mga bahay na medyo maliliit yung kumbaga maliit na lugar lang, na kwarto lang, parang mga apartment type, para makasave ng space. Pero sabi nga, the building code do not allow ladders to serve as primary means. Okay? Malinaw po yun mga ka-drafting. Bukod kay Ma'am Sheena Tenorio, nanonood din si Cristaline Acera ng San Mariano National High School, DepEd Isabela, ng grade 9 Eucalyptus. Sana may naitutulong ako para sa ating TLE9 technical drafting. At syempre, kapag nalaman na natin yung tinatawag nating klase ng stair na identify na natin sa design natin, sa floor plan natin, ngayon naman po, kailangan alamin din natin yung parts ng stair. Ano ba yung mga bahagi na yon para makagawa tayo ng stair detail. Kailangan malaman natin yon. Unang part ng stair natin ay yung tinatawag nating, yung thread. Yan yung unang part ng stair natin, yung thread. Meron tayong picture dyan. Yung thread is the horizontal part of a step, including the nosing. Yan yung thread. Yung inaapakan natin, mga ka-drafting. That is what we call the thread. Tapos yung nosing naman, tinatawag natin, mga ka-drafting. Di ba usually kahoy yun? Yung nasa bandang harapan natin, okay, yung nasa bandang harapan natin, mga ka-drafting, nang inaapakan natin, di ba? Usually, parang cornered siya. Ang ginagawa, pinapakinis siya or ginagawang kurba para hindi siya maka-aksidente or makahiwa. Yun yung tinatawag nating nosing. Okay. Salamat po sa aking director na si Tutor Ursa. Maraming salamat, ma'am. Next natin, mga ka-drafting, na part ng stair ay yung tinatawag nating baluster. Okay, yung baluster. Ayan, yung baluster natin ay the small post supporting the handrail. Yung baluster, tingnan natin yung picture, mga ka-drafting. Yung itinuturo ng red arrow, yan yung baluster natin. Siyempre, ang baluster ay hindi lang isa. So, series of baluster siya para magbigay siya ng protection dun sa handrail. Tsaka dun sa pinakadulo or yung tinatawag nating newel. Okay, yung newel na yon, yung pinakadulo ng stair natin para hindi siya mag-move. Siyempre, may pagkakataon na medyo masama ang pakiramdam natin and ang pinanghahawakan na lang natin, humuhugot na si Tutor Romel. Bukod sa sarili natin, ang pinanghahawakan na lang natin kung aakyat tayo sa next story ng bahay natin ay yung hawakan ng hagdanan, mga ka-drafting. Yun yung hinahawakan natin. Okay? Yun yung baluster, yung series ng vertical na part ng stair na nakakonekta rin dun sa ating thread. Okay po? Tingnan natin Tapos tingnan natin yung bahay natin kung may hagdan. At kung may hagdan po yun, pwede natin identify. Ito ang sabi ni Tutor Romel, ito ang thread at ito ang baluster. Okay? Next, yung sunod na bahagi ng stair natin is what we call the flight. The flight. Flight is the series of steps from one landing to another. Yan yung flight natin. Series of steps from one landing to another. May pagkakataon, mga ka-drafting, na yung hagdan natin ay hindi kaya ng isang diretsong straight, hindi kaya ng straight na stair. Ang nangyayari ay nagkakaroon siya ng landing. Yung distance from the lower part ng hagdan to the landing, yun yung flight. Tapos, yung distance naman ng tinatawag nating from landing dun sa susunod na part ng hagdan, yun yung tinatawag nating second flight. Okay, yung first flight, second flight, yun yung flight. Okay, the series of steps from one landing to another. At syempre, pakinggan natin yung kantang Last Flight Out. Maganda po yun. Last Flight Out. Okay. Next, malinaw po yan Yung una natin, we have the thread, yung baluster, at yung pangatlo, we have the flight.
Pang-apat naman, mga ka-drafting, ay ang tinatawag nating handrail. Ito yung sinabi ko kaninang pinanghahawakan natin. At dahil dyan, pinanghahawakan ko rin ang mga nanonood sa atin, katulad ni Cheese, Andrea, ng San Mariano National High School, Grade 9, Astera Chanta. Grade 9, Astera Chanta. Okay? Nasa screen natin ang handrail, yan yung pinaghahawakan natin. A rail parallel with the inclination of the stair that hold the balusters. Yan yung tinatawag nating handrail, yung hawakan. Okay? Usually, mga ka-drafting, ang handrail, pwedeng dalawa, no? Pwedeng left and right, depende sa posisyon ng stair. Kaya lang, may pagkakataon, mga ka-drafting na yung handrail ay isa lang, sa kanan lang kasi nakadikit siya sa dingding. Ano po, nakadikit sa dingding. So, nasa kanan lang yung handrail natin. Malinaw po tayo ha. Handrail yung hawakan na nag-hold dun sa tinatawag nating baluster. Next, pang-5, we have the pitch. Pitch is the angle of inclination of the horizontal of the stair. Pero sa music, di ba, tinatawag na pitch is the lowness and highness of voice. Pero sa technical drafting, pitch is the angle of inclination of the horizontal of the stair. Yan yung tinatawag nating pitch, kung gaano siya kataas. Usually, ang hagdan naman ay hindi masyadong steep, hindi masyadong mataas yung matarik na tinatawag sa common term, yung tinatawag na matarik. Yung hagdan hindi masyadong matarik kasi may pagkakataon siyempre na may bata sa bahay. So kung masyadong steep yung tinatawag nating slope nung ating hagdan, may pagkakataon na maka-aksidente, no? Yun yung iniiwasan natin. Kaya hangga't maaari, ayon sa National Building Code, we have to abide with the normal pitch ng ating hagdan. At siyempre, from the word normal ako ngayon dahil nanonood din si Jane, Kate, Angelique Antonio ng SDO Isabela pa rin, grade 9, Eucalyptus. Ilan bang grade level meron sa San Mariano National High School? Parang ang dami, no? Parang may napansin na ako ng 5 sections or meron pang mas marami pa. Type nyo sa ating comment section para mabati natin lahat ng sections ng San Mariano National High School under Ma'am Janet Corpus. Kasunod na part ng stair natin is what we call the rise. Oops, alas 11 na, pero hindi po yun yung tinutukoy natin. Rise na, R-I-S-E. This rise refers to the height of a flight of stairs or the height of successive treads. Yung tinatawag nating pagitan ng unang thread, pangalawang thread. Yun yung tinatawag nating rise. Napaka-importante niyan kasi meron akong na-experience na school, kapag bumababa ka sa hagdan, yung para kang pilay, the term. So, parang hindi normal yung natin, yung pagbaba, tsaka pag-akyat, yung bababa ka, kanan na yung yung lagi mong ibinababa hanggang sa makababa ka sa pinaka-ground nung hagdan na yon. Kung aakyat ka naman at nauna yung left, parang left na lang lagi yung lagi umaakyat. Kung mag-change step ka, saka mo lang mapapaltan na right naman ang iniaakyat mo. So masyadong hassle para sa mga umaakyat. We have to follow yung tinatawag nating National Building Code na standard size ng ating rise. Hindi basta makagawa tayo ng hagdan. Ano po? Yung school na yun, experience ko ay medyo malapit sa akin . Medyo malapit sa akin yung school na yun, na-experience ko yung hagdan na yun. Ipagpalagay na natin na nasa main gate po siya. Nasa main gate. Okay. Sige, baka magbigay pa ako ng pangalan. Next natin, after ng rise, is what we call the riser. Riser part ng stair. Yung riser is the vertical face of a stair step. Yun yung tinatawag nating riser. Kung yung distance from one thread to another thread is what we call the rise,
Yung riser naman ay yung nasa ilalim nila na vertical naman, vertical face. Yung kumbaga, may mga nakikita akong bahay na yung hagdan ay ginagawang drawer, ano? Ginagawang drawer. So yung more or less, yung ginagawang drawer na yon at kapag isinara, yun yung tinatawag nating riser. Okay pa? Malinaw tayo dyan, ha? Kung medyo nahihirapan kayo, guys, sa ano natin, sa medyo nalilito pa sa part of stair, you can contact me sa aking FB page, Maya Paaralan Tutor Romel, or pwede tayo mag-post ng picture sa DepEd Ituloy Facebook page. Tapos itag nyo ako, hashtag @Tutor Romel, saka Technical Drafting TLE9. Okay? Next, punta tayo sa pangwalong parts of a stair. Pangwalo is what we call the run. Yung run. At dahil run ang pag-uusapan natin, bago nating bigyan ng definition niyan, nag-run po si Ma'am Mary May Decreto. Hi, Tutor Mary May. Yung sa akin, sir, pinabago ko yung stairs kasi dalawa kako ang paa. Dalawa kako paa? Good morning, Ma'am Mary May, Tutor May. Dalawa kako? Ano po yung kako, Ma'am? Dalawa kako yung paa. Parang may ano, ito yata yung para mga pamahiin, ano, na kapag may hagdan, ifa-follow natin yung oro, plata, mata. Oro means gold, plata, silver, and mata is death. So, sa mga pamahiin, iniiwasan nila na pumunta siya sa ikatlo, no, yung 3, 6, 9. Kung hindi daw 1, 2, kung hindi 1, 2 lang yung babagsakan. Pero, Tutor May, ano yung pinabago mong stairs kasi dalawa kako ang paa. Yan, dalawa daw yung paa. Sige, hintayin natin si Ma'am May kung yung nababanggit ni Ma'am. Pero yan, good morning kay Silesh Maramag ng grade 9 Chrysanthemum ng SDO Isabela Paren, San Mariano National High School. Anyway, saan na tayo? Nasa run. Number 8 natin, run is the horizontal distance from the first to the last riser of the stair flight. Ito naman yung distansya simula sa una hanggang doon sa pinakahuli. Pero ang mag-measure, hindi vertical at hindi rin slanting. Susukatin natin yan. Simula doon sa unang stair hanggang sa huli, pero horizontal yung pagsukat niya. Kung gaano parang kahaba yung hagdan natin. Yun yung tinatawag nating run. Yes po. Balikan natin si Ma'am May. Yes po, kasi pa-left yung gamit ko pababa. Okay. Pa-left. So, ibig sabihin, yung thread ni Ma'am ay parang masyadong mahaba na kapag nag-step ka, parang ganun ba, Ma'am, no? Yung kwento ko dito. Binago naman ng contractor. So, very good naman po yan. Kung hindi naman tayo medyo komportable sa pinagawa natin, we can make it according to our kagustuhan. Okay. Thank you, Ma'am May, Tutor May, sa pag-share po ng inyong experience at sa pagpanood po. Meron tayong 4,000 viewers. Ayan, 5,000 na sila. Okay. Next natin, number 9. Number 9 is what we call the stringer part. Ito yung stringer. Yes, Tutor Ursa, mga team replay naman. Kaya yung mga team replay dyan, balikan nyo po ako. Patunayan nyo po na may binabalikan pa rin. Humuhugot na naman. Number 9, stringer natin. A structural member which accommodates the steps on either side. Yan yung pinagkakabitan naman sa gilid. Okay? Kumbaga yung cantilever natin na type ng stair, ang ginawa niyang parang lagayan ng thread ay yung dingding, yung stringer naman, yun yung inilalagay. At nakikita natin sa screen, yung iba't ibang klase ng stringer. Okay? Ayan, tingnan natin iba't ibang klase ng stringer. Tapos tingnan natin, hagdan natin sa bahay kung meron tayo kung ano bang klaseng stringer yung ginamit natin. And last, syempre, yung winders natin. Yan yung winder. Winders are steps not parallel with each other. Hindi naman siya pare-pareho. Ito yung nabanggit natin kanina kung gagamit tayo ng winder stair. Yan yung
step na hindi pantay-pantay. Kasi nakadepende siya kung paano magta-turn right or magta-turn left yung pag-akyat or pagbaba from one story to another story. Kumbaga, iniaayon siya dun sa sukat ng paglalagyan ng hagdan. Okay po? Ayan. So ngayon, alam na natin kung anong klaseng stair yung nilagay natin sa plano. Alam na rin natin yung part ng stair na kailangan natin. And there's so many things to discuss about stairs, concrete and wood. Kaya lang po, medyo inilimit lang natin and diniscuss natin yung pinaka-importanting mga lesson na dapat malaman kapag gumagawa tayo ng stair detail. Since we are discussing details of the house from Q4, week 1. Ngayon naman, I have here an example of a stair detail, na detail ng stair. Kailangan, kapag magsasabit tayo ng stair detail, makita yung katulad ng nasa screen natin, mga ka-drafting. Kailangan makita yung run, yung pitch niya, and then we have to make sure na identified yung klase ng material na gagamitin. Kailangan identify din yung sukat ng slab na gagamitin. And then, kailangan identify din yung measurement, yung distances, yung rise, yung tinatawag nating riser, kailangan identify din. At meron ding tinatawag tayo mga annotation. Okay? Annotation dimension and annotation text. Katulad ng nakikita natin sa screen. Pansinin natin, i-analyze natin na meron tayong landing, yung landing from ground line, i-analyze natin from ground line. Medyo kumulot-lo ako dun. From ground line, meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 na hakbang or 3 hakbang bago yung pinaka-landing. So, yun yung first flight na tinatawag. From landing, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na steps. Yan naman yung tinatawag nating second flight. Okay? So, from landing, papunta dun sa pinaka-story ng building. Gets po? So, okay po yan. Yan, kailangan makita natin kung meron tayong tinatawag na kailangan gagawa tayo ng detail ng stair. Ayan, pansinin natin. These are only example of, this is just an example ng tinatawag nating stair detail. Marami pang iba. Depende kung ano yung ginawa natin or gagawin nating klase ng hagdan sa structure na gagawin natin. Another example ng ating stair ay yung ating, ito, kailangan makita yan, yung pinaka-detail niya, yung thread, saka yung riser. Ayan, kailangan identified yung sukat niya. Nakikita natin, ang thread niya is 0.25, no? 0.25. So that's 250 centimeter. Okay, 25 centimeter. That's 25 centimeter. 250 millimeter. Kaya, ngayon, yung unang nakita natin na stair detail, yun yung kabuuan. Ngayon, ito naman, yung sample detail, sample stair plan, yan lang siya, maliit lang siya, kasi may pagkakataon na yung unang flight, iba yung sukat, at yung ikalawang flight ng hagdan ay iba naman ang sukat. So, kailangan identified din sa stair detail natin yung mga dapat na gawin. Gets po? Ngayon, mga ka-drafting, I want you to answer itong ating nasa screen. Isulat nyo ang inyong sagot sa ating comment section para ma-check natin kung tama ba yung sagot nyo. I have here a 5-item quiz. Yung 1, 2, 3, and 4. Yung picture natin, mga ka-drafting, is color-coded. Ibig sabihin ng color-coded, yung number 1, ang tinutukoy niya ay yung kulay, Kulay brown? Kulay brown. Yung number 2, ang tinutukoy naman niya ay yung kulay violet. Identify nyo isulat natin sa ating comment section. And then, shout out natin kung sino may mga tamang sagot. Yung number 3 ay yung kulay green naman. Blue-green. Or turquoise. Number 4 ay yung kulay black. Yes po, Tutor Ursa. Thank you po. At yung number 5 naman ay yung nasa gilid. Yung parang triangle na magkakalapit. Okay? Hintayin ko kayo I'll be giving you parang few seconds to answer at i-type natin sa ating comment section kung ano yung sagot sa 1,
2, 3, 4, and 5. Gets po? Ayan. So habang naghihintay tayo, sabi dito, balik tayo kay Ma'am Tutor May, yung ibang stairs din, kapos ang paa, sir, lalo sa mga size 9 ng paa. Ay, ito yung binabanggit. Ang taas, no? Ay, ito yung binabanggit ni Ma'am May na kapos. So, ibig sabihin, hindi sukat yung tinatawag nating thread. Hindi tama yung thread. Good morning kay Aisa Martinez Kalawitit ng DepEd Isabela pa rin at kay Princess Justo Liamelo ng Grade 9 Chrysanthemum. Ayan. Ngayon, yes, check natin yung sagot nyo ha. Kung ang sagot nyo ay number 1 ay, ano ba yung number 1? Baluster. Yung number 1 is baluster. Number 2 ay handrail. Yung number 3 naman ay riser. At yung number 4 naman ay thread. At yung number 5 naman ay ang stringer. Okay? Sana tama kayo, no? Bagitin natin mamaya yan. I-check natin yung iba na maglalagay pa lang dahil meron tayong 10 seconds delay. And to generalize everything, kailangan ng ating stair detail ay may annotations, kailangan may description pa rin, at yung mga finishing na mga materials natin, pwede nating ilagay sa stair detail. At siyempre, para maiwasan natin yung inconvenience sa may-ari ng bahay or sa nagpagawa ng bahay, we have to follow yung tinatawag nating building code, yung National Building Code, yung standard sizes, kailangan i-follow natin. Kung hindi naman tatama dun sa lugar na paglalagyan ng bahay natin yung stair, we have to make sure na still nag-a-abide pa rin tayo sa building code. And talk to the owner ng ating bahay kasi sila yung gagamit. Kailangan, alam din nila yung ginagawa po natin. Okay? And at this point, let us be reminded, everyone, to do things today that will make your future self thankful and proud of you. Gumawa tayo ng mga bagay na maipagmamalaki natin ang sarili natin at hindi tayo magkakaroon ng regret sa mga susunod na panahon. We would love to hear your thoughts or your feedback on how we can improve your experience. Scan lang natin ang ating QR code and i-fill out natin yung mga necessary informations sa pag-fill out ng Itulay feedback form. For your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. You can still watch this tutorial video online. Punta lang tayo sa FB page ng DepEd Itulay, or you can go to DepEd Itulay YouTube channel para manood ulit, i-refresh ulit natin yung ating mga lessons. At siyempre, huwag po kalimutang i-like at i-share ang aming bagong bahay, ang DepEd Itulay FB page at YouTube channel. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, and let me angkot inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga Lakan at magagandang binibini pagsanhan na nagsasabing sipagan natin para sa ating mga pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, kayo, tutulungan kita. Ikaw at ako, teamwork tayo para always panalo. At ito po ang Itulay Online Tutorial para sa #upgrade learning sa technical drafting. Marami pong salamat. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!